Yo, mahangin sa labas, kaya tayo ay lalabas at mamingwit ng buko at gagawa tayo ng buko juice. Sa amin nito, lamaw ang tawag. Kukuha muna ako ng pangsungkit kasi hindi tayo marunong umakyat sa puno ng niyog. Medyo mabigat yung pangsungkit, yo. Sa sobrang bigat, nabawasan ng 10% yung kagwapuan ko. Ew, pero okay lang, yo. Meron pa namang 990%. Ay, sorry, yo. Hindi ko yun dapat sinabi. Napatayo na natin yung pangsungkit. Kaya mangsungkit na tayo ng buko. Medyo mabigat talaga yung pangsungkit, yo. Nabawasan naman ng 10% yung kagwapuan ko. Pero okay lang yan, yo. Meron pa namang 980, yo. Simulan na nating mangmingwit, yo. Baka maabutan tayo ng ating kapitbahay. Kasi sa kanila ito. Pero joke. Ew, ew. Meron na tayong nakuhang isa. First blood na, yo. Uy, at biglang na victory. Nasira ko yung base. Base ng basura ni mama. Mukhang ma-first blood din tayo ni mama. Ay, ako lang pala. At ngayon, kinukuha ko na yung mga buko para mabiyak ko na. Kung sino dyan gusto magpabiyak, alina kayo. Ay, sorry. Ew, ew. Sa hindi nakakaalam, yo, ang buko ay merong tubig sa ilalim at merong pagkain. Kaya ang tawag ng buko sa ibang salita ay pag-ibig kasi pagkain plus tubig equals pag-ibig at tinatawag din ito sa English na fruit of life at ang buko din ang dahilan kung bakit palaging sinasabi ng nag-iibigan na ikaw ang buhay ko at ito din ang dahilan kung bakit maraming umaasa katulad ko kasi sinabihan din ako ng ex ko ako daw ang buhay niya pero nasa na siya ngayon. Kung totoo pa yung sinasabi niya edi magkasama sana kami dito kumakain ng buko pero joke lang, yo, kasi lahat ng babaeng nagkagusto sa akin gusto nila itanan ako kaya ayun wala akong sinagot ni isa sa kanila. Pasinsa na sila dahil study first muna ako. So ngayon, yo, magpre-prepare na tayo ng mga ingredients para pasarapin yung buko natin. Sana all may ingredients. Hindi tulad ng pag-ibig nyo, wala. Kaya hindi tumagal. Ay, sorry. Ew, ew. Ang mga ingredients nito, yo, ay merong soft drink, biskwit, ice, at saka gatas. Lagyan natin ng soft drinks at saka gatas, yo, para tumamis. Tulad ng pag-ibig nyo ngayon. Lalagyan din natin ng ice para lumamig din ang pag-ibig nyo. Sorry, akala nyo happy ending na. Huwag kayong mag-alala, yo, dahil lalagyan din natin yan ng biskwit pangpatibay ng loob para tumibay din ng relasyon nyo para ang sarap ng feeling mo. Simulan na nating haluin, yo. Baka maabutan tayo ni ex pagbalik niya dahil baka pag nakita niya ito maalala niya ang nakaraan namin kasi sa buko lahat nagsimula ang pag-iibigan namin noon. Sa hindi nakakaalam ng istorya namin, ikikwento ko sa inyo. Noong unang panahon pa ng hapon, maliliit pa yung mga puno ng mga buko. Pero merong isang malaking puno na namumunga at doon ako namingwit ng buko. Pero habang namimingwit ako ng buko, dumaan si ex at bigla akong napatingin sa kanya kasi sobrang ganda. Pero mamaya ko natatapusin yung storya ko. Iinom at kakain muna ako ng buko kasi gusto ko na yung kalimutan. Matagal na panahon na yun. Kaya iinom at kakain ako ng buko. Baka sakali makakalimutan ko na yun. Oh, ito na, yo. Cheers! Kasalanan talaga ito ng buko. Dahil sa kanya, naalala ko lahat. At dahil sa kanya, umiiyak yung kilikili ko. Ang dami pa ng luha kasi sa sobrang iyak. Hayaan na lang natin yan, yo, para may palabas naman niya ang kanyang nararamdaman. Napakasarap talaga ng buko, yo. Mukhang makakalimutan ko talaga si ex sa sobrang sarap. Pero bago ko makalimutan ang lahat, yo, pati na si ex, tatapusin ko muna ang ating kwento. Habang namingwit ako ng buko, yo, dumaan si ex at ako'y napalingon sa kanya sa sobrang ganda niya. Unang tingin ko pa lang sa kanya, natamaan na ako. Feel na feel ko talaga yung impact na tumama sa akin at napaisip ako, ganito pala kasakit yung pana ni Kufido. Mapapahiga ka talaga sa sakit. Pero habang nakahiga ako, yo, nakangiti pa rin ako at nakatitig sa kanya. Lumapit siya sa akin, yo, at ako'y kinabahan. Siya yung unang nagsalita, yo. Sabi niya, gusto mo bang pumunta sa ospital? Kasi ang laki ng buko nakatama sa ulo mo. Akala ko nun,
tinamaan na ako ng pana ni Cupido sa ulo. Hindi ko na malayan na napingwit ko pala yung buko habang tumitingin sa kanya. At hindi na ako nakapagsalita noon kasi nawala na ako ng malay. Pagising ko, nandun ako sa ospital at wala na dun si ex. Buti na lang na itanong ko sa doktor ang pangalan niya at pati ang kanyang number. Doon nagsimula ang aming communication. Nag-hi ako sa kanya, naghilo naman siya. To make the story short, naging kami talaga. Para sa kaalaman ninyo sa ibabaw ng puno ng niyog kami nagde-date. Kaya buko talaga ang rason kung bakit palagi ko tong naaalala. At hanggang ngayon, umiiyak pa rin yung kilikili ko. Dito ko natatapusin ang kwento ko, ang alamat ng buko. Napakasarap talaga ng buko, Ang sarap!